So hi mga kapigeon, welcome back to my channel, and for today's video ay ingat na nag-open ng ating lugaw dahil MWF lang tayo, so di ako nag-open kanina pero nandito ako sa Ma'am Shiji's Eatery, and ngayon ay para bukas to nalulutuin natin. Magluluto tayo ng ubi lumpiang turon malagkit. So dito na yung ingredients natin. Ayan, sinaing na malagkit na malamig na siya. And of course, itong condensed na flavored sweetened purple yam or ube. So ito lang yung gagamitin natin, guys. Asan na yung cheese ko, Day? Gikuha ni mo, Day? Ang cheese? Huwag ang kutsilyo? Tsada. So yan yung ihalo na natin siya para magkulay ube yung malagkit. Pero isang ganito, hindi mo siya uubusin dahil ito yung pang drizzle mo tomorrow. Diba? Kung gusto mo yung may pang ano ka ba, pang drizzle ka sa ibabaw ng turon, magtira ka nito, and ang sukat ng malagkit is 3/4 lang to, guys. Tapos saingin mo lang siya na normal na saing na parang kanin lang. Tansyahin lang muna. Isang kutsilyo kasi ano yung bungi na yan. So, ihalo mo lang siya ng ihalo hanggang mag-coat siya lahat. Makulayan siya lahat. Mas sarap to kung may butter. Eh, dagdag ano na naman, diba? So ano lang to, low budget. Kung gusto mong mas sumarap yung ano mo, ube turon, lagyan mo. Bawi naman tayo ngayon, guys, kasi may cheese naman tayong ilalagay, di ba? So ang bibili hindi pa rin lugi kasi hello, may cheese tayong ilalagay. Pero parang pangit yung nabili kong malagkit. Pero siyang bigas. So no need mo na siyang timplahan, guys, ng pampatamis dahil matamis na tong ano. And para recommended din siya sa mga may mga diabetes. So makakain pa rin sila kahit may sakit sila. So i-coat ko lang to lahat, guys, tapos ipapakita ko sa inyo later kung ano na yung kinalabasan niya. So ayan, guys, nahalo na natin lahat and ganito na yung itsura niya. So wala na siyang puti, puro na siya purple. And na ano na rin natin yung cheese, nahiwa na natin. So let's start na magbalot ng lumpia. So as usual, lumpia na normal lang din yung gamit natin. Ang importante lang naman dito is mabalot yung malagkit. So kukuha ka lang ng a little bit, mga isang kutsara lang, hindi naman puno, mga ganito lang. Tapos ilagay mo siya dito, i-flatten mo, flatten mo lang siya, make sure na hindi mabutas yung lumpia wrapper. Tapos maglagay ka ng cheese sa gitna, tapos itupi mo na siya kasama yung cheese para nasa ilalim na siya ng malagkit. So, napakabilis na siya gawin, guys, dahil ano lang naman to luto na. Ang importante lang naman na maluto nito tomorrow is the wrapper. So ayan na siya, guys. Oh, 'di ba?
So bukas, lutuin lang natin to sa mahinang apoy. So bukas siguro sa ano na ako magluto. Sa kahoy, para hindi siya masunog. Hindi ko pa kasi matansya yung ano dito, yung binili kong churros. Sobrang ano. Very sensitive. So kukuha lang ng ganito, tapos ganyan. So yung nagastos ko sa 3/4 na ano is sa 3/4 na malagkit is 35. Cheese natin is 40. Lumpia wrapper natin is nagamit ko kasi sa ano yung iba eh. Nagamit ko sa turon. So ano ko pero ano pa rin natin 70. So magkano yung 35 plus 40 70 75 plus 100 palagay natin ito kasi is, ano to isang balot 100 mantika mo tapos ano pa mantika ay ito pala 158 so gawin na natin 200 na nagastos mo. So, kailangan makabawi ka naman, di ba? So, ito, dahil may chess, ibenta natin ng 15. And may nag-order na nga nito kahapon na teacher. 5 daw sa kanya. Di pa nga tayo nagluto, 5 na agad. Dapat na talaga mailalim yung cheese sa malagkit. Parang pagitnaan mo siya para pag nag-melt yung cheese, hindi siya mag-messy doon sa wrapper. Doon talaga siya sa ano. And hindi na ako nagdagdag dito ng asukal guys ha kasi matamis na yung ano. Matamis na yung tawag nito. Yung ube na kondensada. Ube flavor. Ang pangit lang talaga ng lumpia wrapper dito guys sa totoo lang. Kaya tulad sa Maynila ng awang ko. Tapos isang size lang talaga yung nakikita ko dyan. Wala yung large. Hindi yata mabenta yung large dito. Hindi mo rin to siya pwede biglain sa apoy kasi ang bilis masunog to dahil nanipis ngayon yung lumpia wrapper. Dapat dandahan lang. Diba? So, hopefully bukas maubos to para no Friday iba naman yung lulutuin ko. Baka maha turon. O di kaya ano, chiffon mango. Depende. Lah, pugi kay bay. Sudan? Wala. Wala na. Asa na de sinura oy, di na siya mag-anihan dere. Naulaw na. Kay? Ayan, may pangalan ng mama niya. Ha? Ayan, may pangalan. So almost done na tayo guys sa pagbabalot. Ito na lang yung natira and naubusan pa talaga ng ano ng tawag nito pambalot. Naubusan tayo ng lumpia wrapper. So bibilangin natin kung ilang piraso yung inabot ng 3/4. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44, mga 40, mga 47 pa to siya guys kasi mayroon pa oh. Mga 47 pa to. So antayin ko lang si Mama Shi kasi bumili pa siya ng pang ano, pang balot. So mabot siya ng 47. So kung tag 10, may 470 tayo. Kung tag 10. Santayin ko lang si Ma'am Shi guys dahil balot pa natin to, and maraming salamat, and abangan nyo na lang po bukas paano natin siya lutuin sa ating vlog. Ibang vlog naman yun. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye bye.